Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. All to God be the glory. Salamat sa Panginoon. Muli sa oras na ito ay tayo magkakasama-sama at tayo po ay magpapatuloy sa atin pong tinatalakay about disconnected believers. Tayo po ay manalangin sama-sama. Dakilang Ama, salamat po sa araw po ng kahapon. Sa iyong pagkakalob sa amin ng kalakasan, sa isang magdamag na maayos at anumang araw, oras kami Panginoon na binigyan mo ng kapahingahan. At sa oras na ito, anumang oras, araw, lugar, naroon ang mga tagapakinig, Panginoong Diyos, pagpalain mo po kaming lahat. At sa pangunan ng iyong lingkod, patnubayan mo po. At matatapos, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga pangyayari sa daigdig, ngunit ang salita mo, kailanman, Panginoon, ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Lalo na, Panginoon Diyos, kung ang aming pananampalataya ay nakatuon sa aming Panginoong Hesus. Patnubayan mo po kaming lahat. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ating dalangin. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Welcome po mga kapatid sa part 2 ng ating tinatalakay about disconnected believers. So nakita po natin doon sa ating pong K-verse na Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay niyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, alam po natin, ng kausap po ng Yahweh dyan ay ang kanyang bayan na kanyang iniligtas sa pagkaalipin sa Ehipto, at marami doon na dating konektado ay na-disconnect at namatay na nga sa ilang during ng kanilang paglalakbay. Now, nakaraan po ay ating tinalakay, disconnected before was connected. Now, tingnan po naman natin, sino naman po yung mga permanent disconnected? Ayan. Naniniwala ho ba kayo na mas maraming tao sa kasalukuyan ang permanent disconnected kaysa mga taong connected sa Panginoon? Ang sagot po ay yes. Yan. Tulad na lang nga po pag-araw ng linggo di ba? Sa isang bayan, di ba? Ilan lamang naman talaga ang tunay na mananampalataya. Ilan lamang makita mo sa church. Yan. Ilan lamang makita mo talaga na nagpupursiging sumunod sa Panginoon. So talagang napakababa at marami ho dito ay mga hindi sumusunod at talagang disconnected sa Panginoon. Now, sino po yung mga permanent disconnected? Ay po sinasabi, kung sakaling hindi po sila magbabago, at mananatili sa ganung kalagayan, ay permanent po silang disconnected. Sino po? Number 1, people reject the truth. Yan. Sino daw? Yung mga tao na ayaw ng katotohanan. Kaya sabi nga po doon sa aklat ng Juan chapter 8, 31 and verse 32, yan, ay sabi, the truth shall set you free. Yan. Ang katotohanan lamang ang makapagpalaya sa atin, pero marami hong tao ang ayaw sa katotohanan. At ang mga ayaw na sa katotohanan, sila yung mananatiling permanent disconnected, at ang nakakalungkot ay kinamatayan na nilang nila na hindi tumatanggap ng katotohanan. Sabi po sa aklat ng Roma chapter 1, 21 hanggang 25. Ito ang ating mababasa. Roma chapter 1, 21 hanggang 25. Ang sabi, kahit na alam nilang may Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Yan, yung pong mga taong ganito, alam nilang may Diyos, alam nilang katotohanan, ngunit ayaw nila nun, hindi nila pinarangalan sa Diyos at naghahaka-haka. Yan, ano daw pa? Ano daw pa po? Sabi ay, sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal.
Yan po ang kakikitaan ng mga taong disconnected. 23. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at mga hayop na gumagapang. So, meron ho ba kayong nakikita, kilala ng mga tao na mintras ang sambahin ay ang Diyos na walang kamatayan, ngunit ang sinamba ay yun, mga larawan ng mga tao, ng mga santo, na katwiran naman nila ay hindi rin naman yun sinasamba. Pero alam naman natin na kaya sila mayroong ganong mga larawan, mga nakikitang imahe, ay talagang doon po nakapokus ang kanilang paniniwala. Yan. Kaya nangyari, dahil sila ay naghahaka-haka at lumitaw na hangal, in verse 24, kaya't hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Diba? So, hinayaan and per God's permissive will. So, ayaw nila, di okay. Diba? Kahit, diba, karanasan natin, nagsishare tayo ng salita ng Diyos, pero ayaw nilang tumanggap. So, wala tayong magagawa. So, kaya, anong nangyari? Hinayaan na nila na sila ng Diyos sa kanilang mga maruming gawain. O, okay na. Sige, kung ayaw nyo, dahil ang tao naman ay may kanya-kanyang free will, ay pinagkaloob ang Diyos, ngunit ang free will na ito ay ginamit sa hindi tama. And verse 5, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Wow. Yun ang talagang napakalungkot na katotohanan. Ano? Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha. Sa halip ng lumikha na dapat siyang papurihan magpakailanman. Amen. Ito. Sila ho yung mga taong mananatiling disconnected sa ating Diyos. Ito yung mga taong naghahaka-haka, napaalipin sa kanilang mga sariling karunungan, sa pagnanasa ng kanilang laman, sa pagiging matigas ang ulo, sa pagiging ayaw tumanggap ng katotohanan. Permanent ho yan sa ganong kalagayan at sila ang isa sa pinakakawawang nilalang. Diba? Sabi nga sa banal na kasulatan, ang karunungan ng tao na hindi naayon sa pamantayan ng Diyos ay isang kamangmangan, ay isang kahangalan. Kaya magpasalamat po tayo dahil at least dati rin tayong disconnected, pero nung tayo magdesisyon, natanggapin si Jesus bilang Savior and Lord, magkaroon tayo ng relasyon, ay nakalaya tayo sa pagiging disconnected. Hindi tayo naging permanent disconnected. Yan po. Number 1 ay people reject the truth. Pangalawa, people reject of the suffering of the cross and reject Jesus Christ bilang Savior and Lord. Kaya, sabi nga po, kung natatanong ko ano ho ba talaga ang pinakamatinding kasalanan sa kasalukuyan ng tao ngayon? Well, pwede ho na idolatry, about 10 commandments, diba? Ano pa mga pwedeng naisip niyong matitinding kasalanan? Pero sa nakikita ko, kapag sinabing napahamak ang tao, hindi siya na-connect ang kanyang spiritual na buhay sa Panginoon. Ibig sabihin, siya po ay nag-undergo o siya ay gumawa ng matitinding kasalanan. At ang isa pong matitinding kasalanan ay yung nireject si Jesus bilang Savior and Lord. At marami po naman tayong nakikitang ganyan mga tao na napatali sa kanilang relihiyon, napatali sa kanilang mga leader, di ba? Napatali sa kanilang sariling kagustuhan, tulad ng binasa natin kanina, yun nung nireject ang suffering of the cross. Yan. Dahil hindi naman ho talaga lahat ng tao ay naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Number 1. Hindi lahat ay naniniwala na si Hesus ay namatay. Di ba? Hindi lahat ng tao ay naniniwala na si Kristo ay nabuhay na maguli. Yan. Hindi lahat ng tao na si Kristo ay talagang yung tomb o yung kanyang pinaglibingan ay talagang
Ang naiwan na lamang ay yung mga ebidensya, yung kanyang damit, etc. Pero wala na si Ron. Ang sabi ng iba ay ito daw po ay ninakaw ang kanyang bangkay or di kaya naman ang hindi naman talagang namatay ang Panginoong Hesus at siya ay tumakas doon sa kanyang pinaglibingan. So, marami yung mga dahilan kung bakit maraming taong hindi naniniwala sa suffering of the cross. Kaya napakahalaga ho sa ating pong pangaral na ang suffering of the cross ay ating pong ipinapangaral. Diba? Sabi nga sa aklat ng Roma chapter 9, so chapter 10, 9 and 10, sabi, ngunit kung maniniwala tayo na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli para sa ating kaligtasan at mananampalataya sa Kanya ng buong puso, maliligtas ka. Ano? So, tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sabi, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw. Ano ho? Kahangalan. Hindi na ho totoo yun. Hindi lang basta totoo, kundi kabaliwan yun. Para sa kanila ito'y parang isang fantasy lang. Isang katang-isip lamang na imposibleng mangyari. Sabi, ulitin natin, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Kaya, kapag ang isang tao po ay tumanggi sa ating Panginoong Hesus sa kanyang ino-offer na kaligtasan, ang pananampalataya sa kanya, ang tamang tawag daw po sa kanila ay taong naliligaw ng landas. Yan. Sila ho ang mga disconnected. At alam naman natin kapag ho tayo disconnected, diba? Talagang maliligaw. Sino hindi maliligaw? Ay siyempre yung may connection, may relasyon sa Panginoon. Tuloy natin. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. Amen? Ulitin rin. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Ito po ay the power of God, the plan of God, the love of God, the purpose of God. Yung pagkamatay ni Kristo sa krus. Ito po ay plano ng Diyos. Ito po ay niloob ng Diyos dahil sa malaking pag-ibig sa atin. Dahil alam niya, kung tayo mamamatay ng disconnected, di ba? At napaka lungkot na talagang masabihing isang hangal. Napakalungkot na masabihin na naliligaw ng landas. Kaya, salamat na lang ho sa Panginoon. Yun po, ang una, people reject the truth. Number 2, people reject the suffering of the cross and reject Jesus Christ and Savior and Lord, as a Savior and Lord. At pangatlo po ay yung taong nagpapatuloy sa saan? Sa kasalanan. Nagpapatuloy, nasabi Kristiyano daw, nasabi ay siya raw ay isa ng born again believers. Isa doon na may churchgoers. Pero ang sinabi po sa aklat ng Juan, unang Juan chapter 3 verse 8 ay ganito. 1 John chapter 3 verse 8. Ito. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Yan ho, ang malungkot na katotohanan. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ng diablo. Kaya't naparitong anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Kaya, kung isang tao po ay nagpapatuloy sa kasalanan, kahit na sinasabing siya ay isang churchgoers, siya ay member ng isang malaking religion, siya ay naniniwala sa Diyos, at sinasabi na siya ay isang born again para sa kanya, maaring assuming lamang di natin alam, pero isang malinaw kapag ang isang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan, meaning hindi nababago ang kanyang buhay, diba? Walang kwenta sa kanya ang mga warning ng Panginoon, ang nagpapatuloy sa kasalanan ay sabi ay kampo ng diablo, diba? So ito po ang mga taong permanent disconnected sa ating Diyos. Kaya nawa po mga kapatid ay hindi po tayo nakasama muli. Kung noon ay tayo nananalangin na hindi tayo nakasama kay naging katulad ni Adan at Eva, ni King Saul, ni Lucifer, ng fallen angel, at ngayon nawa po ay hindi tayo rin nakasama sa mga people who reject the truth and people who reject of the suffering of the cross and reject Jesus Christ, at panghuli ay yung taong nagpapatuloy sa kasalanan. Po mga kapatid, salamat po sa karunungan ng Diyos na patuloy na itinuturo at ipinapaalala muli sa atin. Tayo po ay manalangin.
Lord, salamat po sa kabutihan mo. Salamat Panginoon Diyos at kami po ay patuloy mong tinuturuan at pinapalalahanan na baka kami nag-a-assume na kami ay connected at may relasyon sa iyo. Pero hindi pala. Na kami pala ay permanent disconnected pa rin. Lord, bigyan mo po kami ng karunungan. Nawa, wag namin sasayangin ang pagkakataon na kami ay naging connected na. Wag namin sasayangin, Panginoon, ang pagkakataon. Ang biyaya, ang regalo na iyong ini-offer sa lahat ng tao. Nawa, Panginoon, ang gaitong uri ng mga senaryo ay wag naming mararanasang muli. Salamat, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin. Nawa ay magpatuloy kami sa buhay sa araw-araw na ikaw ang aming pinaglilingkuran at ang iyong mga salita ang aming nilalakaran. Sa pala ni Jesus, ito ating dalangin. Amen and amen. Praise God.